Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Aristo Mariano, shoutout kay Chelis Bautista. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa isang kuweba na wala pang 1 kilometro mula sa hangganan ng bahay ni Pei, pinalamutian pa rin ito ng marangyang, at kakaiba pa rin ito. Bahagyang nahiga si Laura Oxen, ang kanyang matikas at balingkinitang katawan ay napaka-perpektong ipinakita, at ang kanyang payat at mapuputing mga binti ay nahihirapang tumingin sa malayo. Prinsesa, sa pamilya Pei. Si Han Sanchen. Marahan na ngumiti si Laura Oxen. Bakit sigurado? Bagaman may kapangyarihan ang pamilya Pei, ano? Sa mata ng prinsesa na ito, sila ay walang iba kundi mga basura. Sa tingin mo ba nakakagawa sila ng ganoon kalaking ingay? Masungit na sabi ni Laura Oxen. Makatarungan din ang mga salita ng prinsesa, ngunit sa tingin mo ba ay ganoon na lang ang inabandona ni Han Sanchen, kaya nakakagawa pa rin siya ng ingay? Sa tingin mo ba katamtaman ang taong magugustuhan ng prinsesa? Malamig na uminom si Laura Oxen, at pagkatapos ay nawala ang mga magagandang mata na malungkot, puno ng pagmamataas, ang taong ito ay nakatadhana na hindi bigan ang sinuman. Sa ilang araw, magsisimula na tayong lumipat. Pumunta sa City of Burning Bones sa lalong madaling panahon, sa tingin ko, malapit na siyang umalis. Naiintindihan naman ng subordinate ko. Pamilya Pei, ang pangunahing lungsod. Napuno ng liwanag ang kalangitan, halos nagbibigay liwanag sa buong pangunahing lungsod ng pamilya Pei, kaya halos hindi na ito makilala sa araw. Superior. Nagmamadaling sumigaw ang Death Squad, at isang grupo ng mga tao ang sumugod kaagad patungo kay Han Sanchen. Sa Master Team, ilang mga Masters ang hindi na nakapagpigil, at sumunod na malapit sa likod. Kung si Han Sanchen ay sumisipsip ng enerhiya ng langit at lupa, kung gayon ang pag-abala sa kanya sa oras na ito ay ang tanging at pinakamagandang pagkakataon. Natural, walang sino man sa mga taong naroroon ang gustong sumuko. Biglang, sa paglulunsad nila ng pag-atake, isang malamig na ugong ang biglang dumating. Sa sumunod na segundo, nagsisi agad ang mga sumugod. Habang papalapit sila, makakadiscover sila ng nakakatakot na bagay. Sa liwanag, si Han Sanchen ay hindi na kumikibo gaya ng dati. Siya ay gumagalaw ngayon, at siya ay ganap na gumagalaw. Ang isang pares ng dagwang mata ay naging mas nakakasindak at nakakalusot sa ningning. Gusto mo ba akong patayin? Ang sulok ng bibig ay masama. Sa susunod na segundo, direktang bumaril ang isang figure. Brush. Bago pa magmuni-muni ang Death Squad na sumugod sa harapan, ganap na nilang nasunod ang pangalan ng kanilang koponan, ng ahas na mamatay. Parang mga daong nalalanta. Ang mga bangkay ng mga miyembro ng koponan ay patuloy na nahuhulog mula sa rumaragasang hangin. At ang anino ay hindi tumigil sa lahat, at sa isang iglap, siya ay dumating sa koponan ng ilang mga masters sa likod. Mag-swipe, nagkaroon muli ng mga pagsabog ng mga tinig, akala ko mas matagal pa ang mga masters kaysa sa mga miyembro ng Death Squad, pero ilusyon lang pala ang fantasy. Halos magkapareho sila ng mga nasa Death Squad, in a split second. Tumakbo. Tuluyan ng nataranta ang Black Mountain Demon Girl, tumalikod siya at dirdiretsong tumakbo sa malayong lugar. Sinuliapan lang niya ang Death Squad ni Han Sanchen at isang grupo ng mga master na sumugod, at alam na niya na imposible ang labanang ito. Kung dati ay maaaring mag-atubili na gumawa ng ilang mga galaw, ngayon, siya mismo ay nagdududa kung kaya niya bang kunin ang galaw ng lalaking iyon. Ang bastos na ito. Nasa harapan man ng formation si Ming Yu sa mga oras na ito, tamad siyang alagaan. Fuck the Commander-in-Chief, malaking bagay na hindi kinakain ng nanay niya itong mangkok ng kanin sa kanila in the future, at mahuli man siya at maparusahan,
hindi ba ang kinabukasan ng kanyang ina? Kailangan niyang mag-fucking live ngayon. Sa sandaling nagsimulang tumakbo ang Black Mountain Demon Girl, syempre, wala sa dalawa pang master ang malakas. Tumalikod sila at hinabol ang Black Mountain Demon Girl at sabay na tumakas. Sa likod, ang tinatawag na mataas na paglilinang ng maraming mga masters ay hindi na ginagamit upang patayin ang kaaway, ngunit direktang ginagamit upang makita kung sino ang maaaring tumakbo ng mas mabilis. Dahil dito, nagsimula na ring magkagulo ang mga sundalo ng buong Mingayu Department, parang mga manok na nabunot, mas mabilis ang kanilang mga paa kaysa sa isa, hindi para sa isa, para lang maiwasang maputol sa lalamunan. Patayin. Pumasok si Han Sanchen sa karamihan, at wala siyang pakialam kung nagmamakaawa o humaharang ang kalaban. Sa mapupulang dugo niyang mga mata sa oras na ito, iisa lang ang paniniwala. Patayin. Kumpleto at nakakabaliw na pagpatay. Puff. Lumilipad ang dugo, magulo ang mga paa, at ang hukbo ng 10,000 tao ay biglang naging 1,000 langgam sa isang iglap. Si Zuyan Shua ay nakatitig ng walang laman sa eksenang ito, ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan. Kahit na siya ay nakipaglaban sa larangan ng digmaan sa buong taon at sanay na makakita ng buhay at kamatayan, hindi pa siya nakarinig ng ganoong pagpatay at pagpatay. Malupit, napakalupit, dinilat din ni Mingyu ang kanyang mga mata, hindi makapaniwalang nakatingin sa eksenang nasa harapan niya. Paano nangyari ito? Storytelling channel sa YouTube. Hindi niya talaga maintindihan, bakit? Bakit si Han Sanchen ay inatake ng sarili niyang hukbo, at hindi siya namatay, ngunit sa halip ay naging mas mabangis at brutal siya. May mga tao sa mundong ito. Pwedeng magulat. Biglang, isang kagyat na sigaw ang nagpabalik sa kanya sa realidad mula sa pagkagulat. Noon lang naalala ni Mingyu ang kanyang sariling sitwasyon at ang kanyang kalokohan. Inalog-alog niya ang kanyang katawan at tumingin sa taong dumating, anong problema? Para sa ilang kadahilanan, ang gate ng kanlurang lungsod ay biglang nabuksan, at ang isang malaking bilang ng mga reinforcement mula sa pamilyang Pei ay pumasok mula sa kanluran ng lungsod. Sa oras na ito, sila ay naglulunsad ng isang pangkalahatang pag-atake sa ating hukbo. Ano? Nang marinig ito, muling nanlaki ang mga mata ni Mingyu. Ngunit nang maingat niyang tinikman ang lugar sa oras na ito, bigla niyang naintindihan ang isang bagay, Xiao Hulishan. Agad ding naunawaan ni Zuyan Shua, alam ni Han Sanchen na ang layunin natin ay patayin si Pei Go, upang masira ang kapangyarihan ng pamilya Pei, at masuportahan pa nga si Pei Hu bilang isang papay. Sa makatuwid, sinadya niyang ginamit si Pei Go para akitin tayo sa silangan ng lungsod. Magaling na ang mga tropa natin sa silangan ng lungsod. Maiisip nating mali na mapapalibutan natin ng grupo si Pei Go, at tiyak na mamamatay siya, kaya ni-relax namin ang buong pagbabantay. Ang lalaking ito ay masyadong tuso, hakbang-hakbang. Ang paglalagay ng hukay ay mahirap bantayan. Hindi nakakagulat na hindi namin makita ang mga labi ng pamilya Pei. Akala ko tumakas sila sa gulat. Mas interesado kaming patayin si Pei Go. Naging pabaya kami saglit, pero labis na nanlumo si Zuyan Shua, kaya nakatakas siya sa hukay kung saan niloko ang pamilya ni Pei, ngunit hindi sinasadyang nahulog sa bitag ng pag-atake ng mga boses. Kahit medyo malumanay siya, matagal nang nasira ang kaisipan ng kanyang ina, at hindi niya maiwasang magmura. Sinusubukan din ni Mingyu ang kanyang paghinga sa abot ng kanyang makakaya upang maiayos ang kanyang puso. Si Zuyan Shua ay may galit na inaasar, hindi ba? Bilang Commander-in-Chief, siya ay higit na higit kay Zuyan Shua. Gayunpaman, siya ay talagang sinubukan ang kanyang makakaya, ngunit para sa ilang kadahilanan, sa tuwing si Han Sanchen ay palaging nakakahanap ng isang kapintasan sa lambat na ito, ngunit hindi lamang siya ay natalo, ngunit siya rin ang natalo pera sa tuwing siya ay nagnakaw ng mga manok. Ngunit sa ngayon, ang mga reinforcements ng kaaway ay nasira sa lungsod, at ang kanyang kalamangan sa lakas ng militar ay hindi gaanong. Mayroon pa ring isang pervert na Han Sanchen sa loob. Kung dadalhin niya ito ng husto, wala siyang pagkakataong manalo. Elder, habang may pagkakataon pa, bawi na tayo. Nagdesisyon din si Zuyan Shua, habang tinitingnan ang mga sundalong patuloy na namamatay sa kamay ni Han Sanchen, bumulong siya, bagamat napakaraming tao sa paligid ngayon,
Mahirap pa rin na halos hindi natin malabanan si Han Sanchen, at ang depensa ng lungsod ay mayroon ding maraming mga tropa upang takpan ang ating breakout, at huli pa rin. Ngunit alam na alam ni na Zhu Yanshua at Ming Yu na kapag pinili nilang umatras, matansya ang pagkawala. Sa halos lahat ng 4 na panig ni Han Sanchen ay papatayin, at ang mga reinforcement mula sa pamilyang Pei ay galit na hahabulin ang mga kawawang bandido, kahit na matatakot sila na mapupuksa ang mga tropa na. Iyon dapat bawasan ang 200,000 nanograms hindi bababa sa 3 kapat. Marami na akong natalo sa pag-atake sa lungsod, at ngayon ay naghahadges ako ng isang walang awa, hindi banggitin na hindi ko kayang labanan ang nasa itaas, natatakot. Ako, kahit ang sarili kong puso, ito ay talagang masakit. Tuldok, kung mamaya, natatakot ako na walang makakatakas sa atin. Alam ko rin na mahilig ka sa mga sundalo, pero minsan kailangan mong iwan ang sasakyan para protektahan ang commander. Bukod dito, magiging baliw at marahas si Han Sanchen. Sa pag-alis namin, ayaw ng pamilya Pei na magkaroon ng mas magandang buhay. Sa mga salita ni Zhu Yanshua, naibsan ng husto ang panloob na paghihirap ni Ming Yu. At saka, tama ang huling pangungusap niya. Kung wala sila, ang pamilya Pei ay kailangang magdusa ng lubusan sa galit ng pagkawala ni Han Sanchen sa kanyang asawa. Kung ganoon, katanggap-tanggap ito. Withdraw. Sa determinasyon ni Ming Yu, ang buong hukbo sa wakas ay naghintay para sa Heavenly Talisman na iligtas ang kanilang mga buhay. Ang isang grupo ng mga tao ay hindi na nakapagpigil, at lahat sila ay tumakas patungo sa silangan ng lungsod. Ang mga talunang sundalo ay nahulog na parang bundok, kasabay ng pagpatay kay Han Sanchen, ang daan-daang libong tropa ay dapat na makapangyarihan at hindi pangkaraniwan, ngunit ngayon ay mas nahihiya sila. Patayin. Pinangunahan din ng Reinforcement General ang kanyang mga tropa sa lungsod sa oras na ito. Nang makita na ang kabilang partido ay nagsimula ng tumakas, ang kanyang moral ay agad na tumaas, at sa isang dagandong, pinangunahan niya ang mga tropa upang ituloy ang galit na galit. Ang mga tagapagtanggol ng Southgate ay bumagsak. Ang mga tagapagtanggol ng Northgate ay bumagsak. Ang Eastgate Guard ay sumuko na lamang. Ang hukbo ng Minggayo ay ganap na piniling tumakas, at sa tuwing sila ay humahabol, ang mga sundalo ng pamilyang Pei ay hindi kailanman maglalamang sa kanilang mga kamay, na pinapatay sila ng mga espada at espada. Sa makatuwid, ang mga reinforcement mula sa pamilyang Pei ay humabol lamang ng 100 milya, at iniwan na nila ang libu-libong bangkay ng kalaban sa daan. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi na kaya ni Ming Yu. Dahil tumatakas siya, wala nang babalikan. Sa lungsod, si Han Sanchen ay hindi rin malambot ang puso, kahit na mag-isa, ngunit ang pagpatay sa mga tao ay hindi mas masama kaysa sa daan-daang libong mga reinforcement mula sa pamilya Pei. Sa loob lamang ng kalahating oras, nakahiga na ang silangang tarangkahan ng pangunahing lungsod ng pamilya Pei, isang malaking piraso. Mga ilog ng dugo, mga buto na parang bundok. Marami pang ang diretsyong naging pulbos, walang iniwan na bakas. Sa isa pang kalahating oras, ang natitirang mga sundalo ng departamento ng Minggayo ay halos katayin ni Han Sanchen. Ang mga reinforcement ng pamilya Pei ay kababalik lang sa lungsod pagkatapos ng pagtugis, at malapit ng batiin ng reinforcement general si Han Sanchen. Hindi lamang nila naibsan ang krisis na tinambangan sila sa simula, ngunit tuwirang pumasok sa pangunahing lungsod sa isang iglap, na iniligtas ang buong pamilya Pei mula sa panganib. Gayunpaman, tiningnan lang niya si Han Sanchen ng isang tingin, na hindi lamang nagparamdam sa kanya ng malamig sa lugar, ngunit nagdala din ng kapahamakan sa koponan. Direktang sumugod si Han Sanchen sa team na parang gutom na tigre na nagmamadaling kumuha ng pagkain, at pagkatapos ay mayroong buhay na humanoid meat grinder. Ang mga lumapit sa pangkat ay mamamatay, at ang dugo at laman ng karne ay nagsimulang lumipad. Ito, napatulala ang reinforcement general. Han Xiaoxia, anong nangyari? Hindi ba maayos ang lahat noon? Bakit ngayon? Patayin. Sa mahinang boses, ang dalas ng mga kamay ni Han Sanchen ay mas mabilis, at ang pagpatay ay mas manhid. Ang 7 prinsesa ay karaniwang tapos na sa paglilinis ng kaaway sa oras na ito, at sila ay malapit nang pumunta sa silangan ng lungsod upang sumama sa malaking hukbo, ngunit pagdating nila, nakita nila ang napakalupit at malupit na panig na ito. For a time, hindi alam ng 7 prinsesa ang nangyari.
Han, bakit pinapatay ni Mr. Han ang mga tao natin? Oo, hindi ba niya alam na reinforcements ito ng pamilya P natin? Tara na at kausapin natin siya. Nang aalis na ang mga prinsesa pagkatapos mag-usap, biglang hinayla ng ikapitong prinsesa pabalik ang kanyang mga kapatid na babae, mukhang hindi tama ang sitwasyon. Makikita mo na ang mga mata ni Sanchen ay namumula sa dugo, at ang kanyang buong katawan ay nabaliw ba siya? Oh, iutos sa lahat na kontrolin si Mr. Han, ngunit huwag saktan ang kanyang buhay. Ang ikapitong prinsesa ay gumawa ng isang mapagpasyang desisyon. Oo, kinuha ng subordinate ang utos. Pagkatapos, sumugod siya sa reinforcement sa harap ng formation para i-announce ang order. Matapos kunin ng mga reinforcement ang kanilang mga order, nagrally sila sa kalawakan at sinubukang palibutan si Han Sanchen. Uwi, bawiin, huwag hayaang mamatay ang mga sundalo sa walang kabuluhan. Sa tumpok ng mga patay, isang matandang lalaki ang bumangon mula rito. Ama, nang makita ng 7 babae ang matanda ay agad silang napasigaw. Sa oras na ito, ang kanilang ama, ang pinuno ng pamilyang Pei, ay walang dignidad, mas mukha siyang masamang matandang namam-alamos ng pagkain. Naghihiganti si Han Sanchen, at sinaktan sina Ivory at Zeking para iligtas tayo. Siya, kasalanan ng aking ama ang lahat. Nangako ang aking ama na aalagaan sila ng mabuti, ngunit ako. Bulong ni Pigo at umiling. Dati, dahil napakaraming sundalo sa departamento ng Minggayo, walang oras si Han Sanchen para patayin siya, kaya nakaligtas siya sa karamihan. Ang 7 prinsesa ay natigilan saglit, nakatingin kay Han Sanchen ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaibang pakiramdam. Palagi niyang pinapatay ang pamilyang Pei. Siyempre sila ay nababalisa, ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, tila sila ay may ganap na kakaibang pakiramdam. Babae din sila, at syempre umaasa na kayang mahalin ng isang lalaki ang kanyang sarili hanggang sa puntong ito. Syempre, nang magambala sila dito, si Han Sanchen doon ay pinatay na mula sa karamihan at malamig na tumingin sa kanila. Sa sumunod na segundo, direktang dumating si Han Sanchen, at nagulat ang lahat. Ngunit isang tao ang nakatayo sa harap ng lahat sa oras na ito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!